Abala ka sa trabaho nang biglang umilaw ang laptop dahil sa tawag ng Chief Executive Officer. Nagmamadali siya, pawisan at kinakabahan, pabulong na binabanggit ang kumpidensyal na kasunduang kailangang agad mangyari. Kailangan niya ng agarang wire transfer. Nag-atubili ka, pero ipinadala mo pa rin. Isang oras ang lumipas, nakita mo ang totoong Chief Executive Officer sa break room, kalmado lang na kumakain ng sandwich. Hindi siya ang tumawag kanina. Perpektong real-time AI impersonation iyon at nawala ang pera ng kumpanya. Pero simula pa lang yan at walang ligtas. Tuklasin ang tunay na lalim ng AI God Mode sa episode ng The Infographic Show ngayon. Level 1, limitadong alok sa panahon. Ang pagsisikap sa likod ng mga scam na limitadong alok sa panahon ay halos wala, pero napakalaki ng pinsalang kaya nilang gawin. Malaki ang posibilidad na nakakita ka na ng ilan sa mga patibong nila ngayong araw nang hindi mo namamalayan. Ang antas na ito ay may tinatawag na industrialisadong panlilinlang. Dati, kailangan ng scammer ng karisma, kumpiyansa at husay magsalita. Ngayon, hindi na nila kailangan ang mga ito. Ang libreng open source na AI ay nagpapahintulot sa kahit sino na gumawa ng mukhang professional na pain sa loob lamang ng ilang segundo. Walang kailangang kasanayan o pagsisikap, instant na parang gawang pabrika ang mga scam ngayon. Dahil dito, lumobo ang pagkalugi sa mundo. Mahigit 125 bilyon ang nanakaw dahil sa panloloko. Bakit dumami? Kasi pwede na ang manghuhuli sa libu-libong lugar sabay-sabay. Kayang makipag-usap ng isang AI bot sa 10,000 biktima sabay-sabay. Binabago ang kasinungalingan para sa bawat isa nang walang alinlangan. Pero habang nakakatakot ang dami, mas malala pa roon. Kaya nitong gamitin ang sarili mong emosyon laban sa'yo. Isa sa mga tusong bagong upgrade ay ang romance bot. Yung mga lumang email mula sa isang malungkot na sundalo o prinsipe na na-stranded ay nakakatawang mga pagtatangka na puno ng pagkakamali. Binago ng AI, dati sablay ang scam, ngayon eksakto na at tinatarget ang emosyon. Ang mga bot sa dating apps at social media, hindi na mahigpit ang script ngayon. Ina-analyze nila ang digital footprint mo at kinukuha ang profile info mo para gumawa ng psychological dossier. Kaya kung mag-post ka tungkol sa hilig mo sa Italian cooking, biglang magkakaroon ng lola mula Sicily ang bot. Kapag nalulungkot ka sa pagkawala ng alaga, magkukwento ang bot tungkol sa kanilang asong nawala. Kamakailan, isang matandang mag-asawa ang nawalan ng lahat dahil sa AI. Sabi ng biktima, parang kaluluwa ko na siya. Binalik nito sa akin ang paborito kong tulang di kilala ng iba, pero ang AI walang pakialam sa tula. Sinuri lang nito ang datos at nilagay ang bitag para samantalahin ang lungkot ng biktima. Ayon sa mga eksperto, higit 600 milyong piso ang nalulugi dahil sa mga emosyonal na patibong. Ngunit posibleng mas mataas pa ang aktwal na halaga. Nakatago ito dahil sa mga tao na hihiyang iulat ang nangyari. Isa itong operasyon ng pag-aani na kumikita ng milyon-milyon. Kung hindi pag-ibig, baka kasakiman ang kahinaan mo. At may mga grupo sa social media na sasamantala rin dyan. Ang mga bot na ito ay parasitiko, ginagaya ang autoridad para abusuhin ang iyong tiwala. Nag-aabang sila sa mga komento, suot ang mukha ng mga kilalang tao para magbenta ng pekeng pamumuhunan. Nakakagawa ang AI ng eksaktong kopya ng mga tulad nina Elon Musk, Mr. Beast, Mark Cuban at iba pang sikat. Hindi lang ito mga static na larawan, kundi mga sopistikadong bot na kayang umiwas sa mga moderation filter. Nag-e-evolve sila parang Pokemon, pero mas malupit. Ina-adjust nila ang mga teksto sa bawat post para makaiwas sa detection algorithm. Real-time evolution ito at panalo ang mga bot. Kailan lang trinipol ng Google ang pagbura ng peking advertiser dahil sa sobrang bisa ng copycat na technique. Vibe scams ang tawag dito kasi hindi lang litrato ang kinukuha, pati aura ng tagumpay. Maraming deepfake video ng kilalang personalidad ang ginamit sa scam na nanloko ng milyon-milyong piso mula sa mga biktimang naniwalang totoong payo ito ng isang matagumpay na tao. Lalong nagiging matalino ang mga scam, pero ang pinakamapanganib ay hindi lang mukhang totoo. Alam nila kung paano eksaktong pasiglahin ang iyong panic response. Nandyan rin ang phishing 20 digital na perpektong pagkakubli. Dati, madali makita ang scam dahil sa pangit na logo, maling spelling at grammar. Pero nagbago na iyon. AI kayang gayahin ng eksakto ang login page ng bangko mo, pati maliliit na detalye. Nagsisend ito ng real-time security alert na mukhang legit na mensahe mula sa kumpanya. Tinest ito ng investigative reporters at pinagawa sa AI ng nakakatakot na liham ukol sa buwis. Perpekto ang naging resulta, may autoridad, tama sa batas at nakakatakot. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga scammer na makapasok sa mga kumpanya sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga empleyado para ibigay ang mga susi ng kanilang negosyo.
Nakita na natin ang mga text scam. Pero ngayon papasok tayo sa mundo kung saan mas personal pa sa password ang nananakaw ng scammer. Antas 2, si nanay to, sunduin mo ako. Sa susunod na antas, titigil na ang mga scammer sa text at sisimula ng kunin ang iyong boses. Dati, kailangan pa ng studio at oras ng recording, pero ngayon, sapat na ang 3 segundong audio at laptop. Maaaring gamitin ng scammer ang boses mo mula sa Instagram o TikTok, ilagay sa AI, at magaya ang boses mo para magsalita ng kahit ano. Naipapakita nito ang timbre, tono, at emosyon ng biktima at nakakagulat ang katumpakan nito. Isang lalaki sa Houston ang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang apo. Umiiyak, takot at humihingi ng tulong mula sa isang kulungan sa ibang bansa. Hindi na nagtanong si Lolo at agad nagpadala ng pera, pero ligtas lang pala sa bahay ang apo. Peke lang ang boses. Ito ang tinatawag na phishing. Ibig sabihin ay voice phishing. At ito ay naging isang sandata ng psikolohikal na pananakot. Ngayon, ginagamit ng scammer ang boses ng pinakamamahal mo. Hindi na parang robot o may sira. Hindi lang boses mo ang ninanakaw nila. Noon, ang scammer sa banyagang call center ay nahahalata dahil sa accent o limitadong wika. Isa itong palatandaan. Pero tinakpan na ng AI ang kahinaang iyon. Pinapayagan ng mga real-time na translation tool ang isang scammer na magsalita sa mikropono gamit ang kanilang sariling wika, habang agad itong isinasalin at ginagawang perpekto ng AI. Ingles, Espanyol o Pranses. Sa kabilang dulo, maaari pa nitong gamitin ang pinagkakatiwalaang lokal na accent. Binubuksan nito ang mundo sa panghuhuthot. Wala nang ligtas na lugar na protektado ng heograpiya. Maaari silang tunog na kahit sino, saan man, pero ang pinakamatinding panlilinlang ay kapag ginamit na nila ang mukha mo bilang maskara. May video deepfake. Sa Florida, may ina na nakatanggap ng video call mula sa anak niyang babae. Ang anak na babae ay balisang nasa screen, sinasabing dinukot siya. Napakabilis ng pag-usad ng teknolohiya, kaya ang tinatawag na proof of life ay halos laos na. Yung mga biometric check gaya ng pag-tilt ng ulo o pag-nod para mag-login ay nagsisimula ng pumalpak. Kaya na ngayong isuot ng mga scammer ang mukha mo na parang maskara. Niloloko ang pamilya mo at bangko mo ng walang kahirap-hirap. At hindi lang yan ang ginagawa nila. Level 3, hawak na nila ang datos mo. Ang dark web ay naging parang Amazon para sa mga kriminal. Hindi mo na kailangang maging coder. Credit card lang sapat na para maging supervillain. Mayroong lumalagong itim na merkado para sa mga AI tool na sadyang ginawa para sa masama. Hindi basag na software ang binebenta sa pamilihang ito, kundi masasamang kakambal ng mga AI tool na ginagamit mo araw-araw. Tulad ng WormGPT at FraudGPT. Sa buwan ng subscription, pwedeng ipagawa ng kriminal kay WormGPT ang spear phishing email na tutok sa isang Chief Executive Officer at hahanapin nito online ang estilo ng pagsusulat ng Chief Executive Officer. Kaya nitong gumawa ng malware na nag-iiba para makaiwas sa antivirus. Isa itong intelligence na ginawang sandata na hindi kailanman nagsasabi ng hindi ko magagawa yan, illegal yan. Dahil sa mga kagamitang ito, lumalawak ang operasyon at nagiging pandaigdigang linya ng pandaraya ang simpleng krimen, kaya nagkakaroon ng crime as a service. Nakikita natin ang automatikong paggawa ng pandaraya. Ang mga mababang antas na kriminal ay nasa internet cafe at gumagamit ng mga bot na hindi nila ginawa. Automatikong nagagawa na nila ang mga patibong na website. May mga kasangkapan na kayang gayahin ang isang totoong shopping site, pati inventaryo, logo at checkout page sa loob ng 30 segundo. Ine-host nila ang patibong sa lehitimong server kaya hindi nahuhuli ng security filter. Industrial na antas ang krimeng ito. May R&D departments at tech support sila at pinalawak na nila ang operasyon nila sa buong mundo. Nakakatakot ang makina. Sa susunod na antas, titigil na ang scammer sa pagnanakaw at magsisimula ng magpanggap bilang ikaw, level 4. Bumaba ang credit score mo dahil sa scammer na hindi lang nagnanakaw, kundi nagpapanggap pang ikaw. Ito ay identity theft na kayang lubusang sirain ang buhay. Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga piraso ng totoong tao para makabuo ng isang multo na kayang sirain ang iyong pinansyal na buhay nang hindi mo namamalayan. Ang synthetic identity ay isa sa pinakanakakatakot na pag-usbong. Imbes na pumatay ng tao, ang AI ay lumilikha ng halimaw na parang Frankenstein. Kumukuha ito ng tunay na social security number, kadalasan mula sa bata o yumao, at sinasama sa peking pangalan at address. Inaalagaan ng AI ang peking tao, nag-a-apply at nagbabayad ng maliliit na utang, kaya nakakabuo ng lehitimong credit score para sa multo. Kapag mataas na ang credit limit, nagaganap ang bust out, max out ang credit at biglang nawawala ang AI.
Pero ang utang ay nakalink pa rin sa totoong social security number. Magugulat na lang ang biktima na sira na ang kanilang pinansya dahil sa isang multong di nila alam. Pero ang paggawa ng peking tao ay maliit kumpara sa pag-hijack ng buong boardroom gamit ang digital na puppet. Ang intro na kwento ay totoong nangyari sa Hong Kong sa isang multinational na kumpanya. Isang finance worker ang naimbitahan sa Zoom call kasama ang Chief Financial Officer at iba pang kasamahan, ngunit siya lang ang totoong tao sa digital na kwarto. Lahat ng iba pa, ang Chief Financial Officer, mga kasamahan at legal team ay mga deepfake lang. Nag-download ang scammer ng mga video ng mga executive at tinuruan ang AI na gayahin sila agad-agad. Tumango, kumurap at sumagot sila sa empleyado na naglipat ng 25 milyon. Dahil naniwala siya sa nakita niya, natrap siya sa digital na bulwagan ng salamin. Mabilis na umuunlad ang teknolohiyang ito. May mga insidente kung saan tinatangkang dayain ng AI ang payroll department para ilipat ang sweldo ng Chief Executive Officer. Ito ang matinding panlilinlang habang mabilis ang pagnanakaw sa boardroom. Ang susunod na scam ay isang mabagal at maingat na proseso ng panlilinlang na unti-unting inuubos ang biktima. Tapos, nandyan pa ang tinatawag na pig butchering scam. Nakakatakot ang pangalan, pero sumasalamin ito sa kaisipan na patabain muna ang biktima bago katayin. Pangmatagalang panlilinlang ito gamit ang AI, kung saan kinokontak ng scammer ang biktima sa LinkedIn o WhatsApp. Hindi sila agad humihingi ng pera, sa halip ay binubuo muna ang relasyon at matagal na nag-uusap tungkol sa buhay, pamilya at pangarap. Tumutulong ang AI sa pag-alala ng detalye para manatiling consistent ang personalidad. Ipinapakilala nila ang ligtas na investment, pinapanalo muna ang biktima at pinapayagang mag-withdraw ng konting kita. Ito ay bumubuo ng tiwala. Tapos kapag na-liquidate na ng biktima ang kanilang pondo sa pagre-retiro, madalas daan-daang libong dolyar ang ipinupuhunan. Sumasara ang bitag, nawawala ang plataporma, pati ang kaibigan. Dumarami ang autonomous AI agent na kayang magpatakbo ng panlilinlang 24/7, sabay-sabay kinakausap ang libu-libong biktima at naghihintay umatake. Nakita na natin ang pagkawasak ng kabuhayan. Sa huling antas, mismong lipunan, batas, at reputasyon ang ginagamit bilang sandata para sa pagkawasak. Antas 5, pinaalis ka na. Dito, hindi lang pera ang layunin, kundi ang ganap na pagkawasak. Ginagamit ng AI ang burokrasya laban sa iyo bilang sandata. Ang pangunahing sandata ay peking dokumento ng autoridad na napaka-perpekto at kayang takutin ang mga biktima. Kayang gumawa ng AI ng court summons, notice ng pagpapaalis, o warrant of arrest na mukhang totoong dokumento. Gumagamit ito ng tamang legal na termino, tamang selyo at tamang format. Sa United Kingdom may scammer na nagpapadala ng AI-generated na liham mula sa tax authority at ginagaya ang font, logo at wika ng totoong liham. Ang mga liham ay humihingi ng agarang verifikasyon ng pagkakakilanlan o nagsasabing may malaking utang sa buwis ang biktima. Ayon sa mga financial investigator, may mga nabiktima na nagpadala ng pera dahil hindi nila nakilala ang tunay na mga liham. Sa United States, mas madali ang panlilinlang. Nagbabala ang eksperto na pwedeng gamitin ang AI para magsumite ng peking tax return. Maramihan. Kinukuha ng mga bot ang leaked o biniling personal na datos at tax document. Tapos agad nila itong isinusumit bago makapag-file ang totoong nagbabayad ng buwis. Kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue ang libu-libong synthetic na pag-file kung saan nakuha na ng mga scammer ang refund bago pa makapaghain ng WW2 ang mga biktima. Ang legal forge kit ay binebenta sa dark web ng 50 pesos lang, kaya kayang magpadala ng scammer ng banta sa libo-libo. Isipin mong makatanggap ng PDF ng warrant of arrest para sa hindi nabayarang buwis na may link para bayaran ang multa at makaiwas sa kulungan. Ang takot ang nagtutulak sa mga tao na sumunod. Nagbababala na ang mga hukom. Nagbabala na ang legal na eksperto sa iba't ibang estado tungkol sa deepfake sa hukuman. Naguulat ang family court ng pineking audio, synthetic screenshot at binagong video na isinusumite sa kustodya. Isinalaysay ng abogadong tagapagtanggol mula California ang kasong naglabas ang asawa ng audio confession na napatunayang gawa ng AI at ito lang nalaman matapos ang forensic analysis. Aminado ang hukom na kung walang humiling ng masusing pagsusuri, tatanggapin sana bilang ebidensya ang peking audio. Nagiging zero trust ang sistemang panghukuman kung saan nadedebate ang katotohanan, hindi lang dahil sa peking dokumento. Kinokopya ng mga ahensya ng gobyerno ang iyong pagkakakilanlan bago mo pa ito magamit para nakawin ito.
Ngayon, may mga scammer na gumagawa ng peking ahensya ng gobyerno gamit ang AI para kopyahin ang website ng Bureau of Internal Revenue o Social Security. May mga bot na nagsusumit ng peking tax return para makuha agad ang refund bago makapagsumit ang totoong mamamayan. Karera ito para makuha mo ang sarili mong pagkakakilanlan bago ng makina. Pero ang pinakamatinding sandata ay hindi pera o record ang tinatamaan, kundi ang pagkatao mo ang winawasak. Marahil ang pinakamadilim na kakayahan ay ang pag-agaw ng reputasyon. Isipin mo kung may AI na gumagawa ng sensitibong larawan o video mo na hindi naman totoo. Isipin mong tinatakot kang ipadala ito sa boss, asawa o pulis. Maliban kung magbabayad ka, kahit mapatunayan mong peke, tapos na ang pinsala. Ang paratang ang sandata. Naglabas na ng babala ang FBI tungkol sa mga sextortion ring na gumagamit ng AI para gumawa ng mga material na pananakot mula sa inosenteng mga larawan na ipinopost sa social media. Isang scorched earth na taktika na agad sumisira ng buhay. Maaaring binigyan ng AI ang mga scammer ng parang kapangyarihan ng Diyos, pero paminsan-minsan napipili nila ang pinakamasamang mga target. Panoorin ang mga pagkakataon na ang mga scammer ay nagkamali ng tinarget para makita kung ano ang mangyayari kapag bumaliktad sa kanila ang panloloko. O i-click na lang ang video na ito.